Maupay nga takma sinirangan Visayas ngan syudadan Tacloban. Live kita yan nga nababatian na aton FMR app nga nakikitaan na Facebook pages han FMR 100.7 ngan sugadman ha PRTV Tacloban. Kaupo ditong bugos ng para sa itong PRTV News Team. Ako'y Noel Yogoy nga naman nagpapadangat ang mga presko nga magpasong ang mga natisya yan nga oras nga naaton mga laray uluhan. Lagwesma ngan ople, ginaghat nga makiusa ha gabinete ni Marcos. Transparent government, gintagan hindoon hapang gobyernuhan ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez. Dako nga kalta sa honorarium han mga magturutdo nga nagserbi didan eleksyon, igin-aaraba. Pag-ubos sa presyon bugas, matatamula kung may ada subsidiya para ha mga parag-uma sumalaha Grains Retailers Corporation. Operation Tuli han City Government of Tacloban, umarangkada na. City Popcom, nagdudumarahin mga pitad agud mapaurubsan ang kasuhan HIV ha Tacloban. Arangkada! Nga naman ito natin mga laray uluhan, masunod naman ang mga katukiban. Nga nato naman siyahan nga notisya yan nga oras, ginimbitaran na itong kampo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ira Bienvenido Lagwesma ngan sugod man ituds ople nga mga kilalaha labor sector agud nga maging kaparte hiton iya gabinete. Formal na lang ang kumpirmasyon ti kang hadwa itong gimpapamulat ni Marcos. Aritong report ni Sara May Archaga. Ginkastorya ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hirahad doan ay Labor Secretary Bienvenido Lagwesma ngan OFW Advocate Toots Ople agud magin partihan iya gabinete. Sumalakan Attorney Vic Rodriguez, Chief of Staff ngan spokesman ni Marcos nga natabuan mao nga paghiruhimang raw san ulumakat pa Australia hi BBM para hin usa nga pribado nga bakasyon. Igin sumat pa naman ni Rodriguez nga anduha nga hadtoan ay mga lideres sen pareho ginrespeto ha labor sector ngan employment. Nabaroan naman nga naging mapasoan pagkarawat ang duha ha mao nga imbitasyon nga nag-arohin pira kaadlaw agud makapaghunahuna anay hin maupay sad umaghimo hin desisyon. Ginpasabot naman ni Rodriguez nga medyo challenging ang pag-aghat pira nga mga individual nga sumulod ha gobyerno kun maupay naman ang mga ginbubuhat hini ha pribado nga sektor. Naintindihan naman daw liwatan ira kampo ang pagkikinahanglan nga paghunahunaan anay maupay ngan pagkonsulta ha pamilya ngan mga kasangkayan hadton mga giniimbitar ni Marcos nga magserbisyo ha publiko ha ilarumhan iya administrasyon. Hapag kayina padayon pa naman liwat ang ginbubuhat nga pamimili hadton mga individual nga igkokonsidera nga magiging partehan Marcos administration. Sara May Archaga, Arangkada Balita. Arangkada! Ginsigurado ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nga magiging transparent ang panggobyernuhan din niya syudad. Kasunod naman ni informal na nga ginabrihan ang Tacloban City Media Lounge kundiin magiging madali na itong pag-access ang local media kaban itong mga gios ng programa itong local government unit. Aritong report ni Hansel Cuevas. Hapadayon nga pagtuman han lokal nga gobyerno han syudad han Tacloban para hintup-tup nga panggobyernuhan iginlunsad kakulop ang Tacloban City Media Lounge para han mas madagmit nga access han local media ha mga impormasyon kabahin han mga programa ngan proyekto han syudad sugad man ang pagkuha hin kasayuran ha igindadanghop nga reklamo han publiko o anuman nga mga issue may kalabutan ha syudad. Sumala kan Attorney Anacleto Ray Lacanilaw III, City Administrator. Pirala ini hagin bubuhat nga inisyatibo han opisina ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez dirila para hin transparent nga panggobyernuhan kundi administrasyon nga abri hangatanan ngan waray ginpipili o gindadapigan nga hinuman. Mayor Romualdez just wants to make sure everybody understands ang gobyerno niya transparent at we're opening to everyone. Kaya nagtayin tayo ng media lounge dito para we're close to the media people para kung ano man yung message namin sa bayan can have easy access, and then of course the public through the media representatives can have easy access sa atin. So this is some kind of I think it's an important gesture then
this time after the elections, tapos na elections, na ito hindi na basta-basta politika lang, kundi a real attempt at real transparency sa administration ni Mayor Romualdez. Sumala pa opisyal nga pagtatapos han eleksyon kundiin otro nga gintapuran han mga taklobanon ni Mayor Romualdez. Gusto daw nga ibalik han alkalde an iginhatag nga pagtapod ipinaagi han tangkod ngan abtik nga pagsiserbisyo publiko ngan siguraduon an transparency habulig han lokal nga media. Ngani dungan hini in ginlunsad gihapon kakulop ang Tacloban LGU hotline para naman han direkta nga access han publiko mismo ha Tacloban LGU para han pagpadangat han mga reklamo nga tutugbangan naman liwat hindayon nga aksyon han syudad. Ang Tacloban LGU Emergency Response Hotline in abre 24/7. Anyone can. In fact, hotline is si Mayor Romualdez din ang nag-ano niyan. Simula niyan. Then we just implemented it. Kasi sabi niya, those people with problems, complaints, must have a place or a line towards the government to air them. And then of course hindi lang airing, kundi paano talaga sasagutin. So parang ni-reboot namin yung ginagawa naming hotline so that when people ask, we will be able to respond better. First thing na ginawa namin, dinagdagan namin yung lines ng phones at tapos dinagdagan namin yung taong sasagot. So it's just an effort again on the part of Mayor Romualdez na mag-open up yung city government sa Tacloban. Mismo naman ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang nagpatapod nga waray dadapigan na hinuman nga empleyado han syudad nga madadabi ha anuman nga anomalya o diri maupay nga pagtagad ha katawhan. Ako, wala akong kinakampihan dito sa city government. Pero bigyan nyo naman ako ng ebidensya, kahit naman pangalan ng taong kumausap o humingi sa inyo o gumawa ng hindi maganda. Kasi ang mahirap, description lang binibigay sa akin eh. So, hingi nyo yung pangalan, hingi mo kung baka mga hindi city government, hingihan nyo ng ID. Diba? Tanong mo. Pagkatapos na, we will be making major changes. Ang gagawin ko ngayon, which I used to do before, pati mga building application dadaan na sa opisina ko. Kasi ayaw ko talaga yung pabalik-balik. Okay, so if there are applications, we will be monitoring that very closely. Because I left it, dapat talaga, department head yan, sila mag-aayos yan. Pero ang mga tatanggap ko ng mga reklamo, pabalik-balik daw. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita. Nanawagan naman hakauluhan itong Department of Education nga pamatian itong mga araba itong mga magturutdo nga nagserbihan naglabay nga May 9 national and local elections. Iginrereklamo manggod ang mga ini itong dako nga kalta sa ira makakarawat unta nga honorarium. Aritong report ni Jay Barion. Haluyuhan panawagan han pira nga mga magturuddo nga nagserbi como electoral board han katatapos pa lang eleksyon dinan May 9 nga unta kun may himo daw indi rin nala kaltasan hin 20% nga tax ani na mga honorarium kabalyon ira ginhatag nga serbisyo dida mismo ang taknan piniliay. Pero ini nga sentimiento han pira nga mga magturuddo inaintindihan naman daw ni Dr. Nilo Ider tagapagyakan ng Tacloban City DepEd Division nga nabaruan mismo kan Ider nga maiha na daw ini nga ginlalabihan DepEd. Labi na ito, ginlabi actually ito hiyahan DepEd nga kung pwede ito hiya magin ano, I have heard about that nga unta waray na, pero I think that's the policy, kaya that's an income and every income my tax. How I wish, no, even if I did not receive kaya wala man ako mag-serve an election, di kami nakadak member man ako ang task force, no, pag-monitor ang hanabuhan election, no, but still I wish nga the teachers would receive exactly ito nga amount without the tax.
Manggod na baruanti kang hapirang nga mga kamaistrahan nga an 20% induro daw hinkadako nga porsyento nga ginkakaltas hayra diin kun haros magin katungan na ani giniibanhan ira mga honorarium. Ngani kun susumahon daw in kulang pa ini hiton ira mga sakripisyo kakapoy ngan kapiraw tigang pagtraining pala ngadto ha mismo actual nga operasyon. Pero otro sering paman ni Eder nga unta taga na lahing konsiderasyon ang mga magturuddo nga imbis ibanan hulos na lang ay hatag hinkumpleto ang nasabi nga honorarium para naman la daw makadugang-dugang han personal nga panggastos han mga kamaistrahan ngadto hayra mga tagsa pamilya. Jay Barion, Arangkada Balita. Samtang nakasumpay naman nga balita, sigurado naman itong City Comelec nga maipapanhatag na yan nga semana itong ipipinamulat nga honoraria itong mga poll workers sa Tacloban. Nangaro naman ni dispensa itong buhatan mahitungod itong kalangan hapag paggawas itong pondo darahi itong mga angay tumanon nga resikitos para hini. Ari itong report ni Hansel Cuevas. Igin patapod han Tacloban City Comelec nga maihahatag yan nga semana an honorarium han mga magturutdo ngan iba pa nga miyembro han electoral boards nga nagserbihan na kalabay nga May 9 national nga local elections. Sumala kan Attorney Ramon Dadulia Jr., City Election Officer, nakaandam na an por lo menos 10 milyones ka pesos nga pondo para hanasabi nga panuyuanan diin nagkaada daw la guti nga pagkadilatar ha pag-release mahitungod nga gintapos pa an paggahanay han ginkikinahanglan nga mga dokumento antes matikanganan paghataghan honoraria han maabot 1,436 nga poll workers ha syudad. Nangangaro lang kami dispensa. Hinahinayan ta na actually ini ginhinahinayan. After kasi an election, submission of reports, amon aton ginkuan kati maisiningit ta ini nga preparation hini nga mga payroll, hini nga mga nearly 2,000 nga mga poll workers din na Tacloban. Ang iba nga municipalities masasabtan ta kung nakapag-release na tungod nga gutiay la iton era pipirahay la ito era mga poll workers. May ada tag di nga inaabutin 100 o sugad dito. Kaya madagmit. Pero itong kwarta ada na. And in fact, under the law, we are given 15 days, a period of 15 days from election day to release the honorarium. So, gintatalingo hata. Diritat pa abdon nga 15 dias, marirelease talaga ini yung mga honorarium hining mga poll workers. Makarawat hintag 8,000 pesos nga honoraria an electoral board chairman, 7,000 an poll clerk nga third member, samtang 4,800 nga da 5,580 pesos naman an kakarawton nga honoraria han mga support staff. Na iniya, kaya ang gross ni mga 10,000 yata o minus iton mga tax, amo nga naabot na lahin net nga 8,000 pesos. Ang poll clerk og third member makakakarawat ng 7,200 pesos. Ang ira mga support staff depende gihapon kay may support staff nga ang amount of tax is 7%, so makakakarawat itirahin 5,580. May liwat mga support staff nga itong tax 20%, makakakarawat itirahin 4,800. More or less na sa ganito. Ang tax nagdidiferensya basihan annual income han poll worker. Samtang aprobado man na in principle han Comelec and Bank an iginduduso kadugangan nga honoraria han mga poll workers, waray naman daw pa may ginpapalusad pinal nga guidelines tikang hakauluhan sugad manhin dugang nga pondo. Pero pagklaro ni Attorney Dadulia, pananglitan man hulos maaprubahan ini han mga poll workers la han mga presinto diin nagkaada aberya ha mga vote counting machines nga napiritan mag-overtime an makakakarawat hindugang nga honoraria. Dinya syudad may ada 12 nga VCMs an nagkaproblema hadlaw han piniliay. Pero waray pa good formal nga guidelines itong Comelec nga ginpapagawas kati madipak maaram kung may da na hinipundo aton. Pero sigurado magkakamay da advisory initan atong Comelec. Nabasa ko la iton nga may ada labihan na gud adton mga nagkaguguban in mga machines ang mga poll workers nga naruban ang era polling percent in nagkaabiriya ang era mga vote counting machines. Anyway, papasamwak ta iton once may ada na guidelines iton Comelec. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita.
Masunod! Pag-ubos sa presyon bugas matatabula kung may ada subsidiya para sa mga parag-uma. Sumalahag Grains Retailers Corporation. Banti ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Hapagbalik naman iton aton mga balita, umarangkada na iton kinada summer nga Operation Tuli iton City Government of Tacloban. Plano naman iton LGU nga buhaton nini nga programa dirila summer kundi habugos nga tuig para mas ng mga kabataan iton makapahimulos din nga syudad. At iton report ni Sarah May Archaga. Gintikangan na ang City Government of Tacloban ang usaha irang mga summer program nga ginpapahunom ngadton mga kabataan labi na parahan mga 5 anyos paigbawan mga edad amuan Operation Tuli. Man nga ni hadilangan ng kalabay nga adlaw han patikangan na ang pag-arangkada hini din sobra 50 nga mga kabataan ang Barangay 106 Santo Niño, norte nga dapit ang Tacloban ang una ka mga nakapahimulos. Plano nga niya na ang Tacloban North Health Center nga himuon na ini nga whole year round activity nga dirila kada summer magkakaadahin panuri. Nakaupay kasi ni anang plan nga diri lang maging yan nga during summer kasi nananabo during summer lang nagkakaadahin panuri. We're hoping nga maging year round din tungod nga ini nga facility han TAC North adapted han EVMC nga FAMED. That's why permi kami may doktor din weekly may doktor amon advantage ni nga facility. Especially yan nga may danulat bumbago nga umabot nga ma-affiliate coming from UP Palok. So same, diri na la FAMED and EVMC, may data naghihapon UP Palok nga mga medical clerk. So much more nga permi kita. So makaka-improve kita naton services ka mahatag din. Nabaroan naman nga kinahanglan gud maturi itun usa nga bata nga lalaki agud diri ini magin kausahin infection halawa sa usa nga individual. Damo manggod nga mga sakit iton pwede makuha kun mapupundok iton bakterya hay kinatawhan usa nga bata. Kinahanglan kasi makositohin infection later on. Damo nga sakit it pwede makuha kun diri maturi. Diga. Diri lawat. It's just nga hygienic manggod kinahanglan turion. Samtang ini naman hi Adrian 12 anyos an usapi na kauna nga naturi. Ginbuhat na manggod daw niya ini agud mapalipay aniya kag anak nga maiha na nga naghihiningyapon nga hayain magpaturi na. Para malipay ta kag anak. Kay ano? Kay gusto man nila maturi na ako. Ang to. Kay siyempre dako na hiya ano una nga bagagurguti pa hiya kikinulba hiya so yan naging kuang ko hiya pagpaturi na kay sinunlog ka na amo toro paturi hiya so waray nagpursigir hiya pag kuang karigo sing kumapursigir na din hiya kay nagliwan na ba nagkarigo amo to nga nagkuha na gud iya ganhi. Ini naman nga magsangkay nga Chris nga Niel pareho mga 11 anyos o sa gudlaan rason kung kayano hiran nagpaturi na. Agud diri na daw masunlog nga piyos hanira mga kasangkayan. Ay para dumako. Para dumako. Tapos ay para malipay ta akong mga pamilya. Gisusunlog ka nga piyos ka pa? Ano na sunod? Akong mga sangkay. Waray kay para dilakyak nan nga piyos. Tak mga kasangkayan. Dako naman iton pasasalamat niya na iton mga tinaglawas sa Tacloban City Health Office nga damo nga mga kag-anak iton mga nag-i-interes nga igpaturi an irang mga anak. An bubuhaton na manggudlayanahan CHO inigbabaro barangay ini agud maghapsay ngan maakomodar tanan nga mga kabataan nga karuyag na magpaturi. Badaw, ini pala na kanina nagkakada ng samok kay ani ba nag-walk-in warera makasabot kunin anon mechanics san pag master list. So saring ko pa man palista la kamo maorhila kamo pero diri kamo mababayaan. Permanente iimoron anay kamo siya ini nga 106 anay. Sano kami bumalhin luat pag invite hen iba nga barangay. Sarah May Archaga, Arangkada Balita. Nanawagan naman ha gobyerno ang Grains Retailers Corporation nga para matuman ang naginsaad nga pag-ubos sa presyo ton bugas din yan nasod. Inkinanglan may da subsidy nga igahatag itong gobyerno para mga parag-uma. At itong report ni Jay Barion.
Iginpahayag ni Frederick D., President ng Grains Retailers Corporation ng Eastern Visayas nga posible li daw matabuan 20 pesos nga presyohan produkto bugas ha merkado. Ini kung humabubuliwat ang presyohan mga raw materials nga ginagamit ha pananom sugadan fertilizers. Dugang pa niya nga matatabula daw ang pag-ubusan presyon bugas kung may naghihapon subsidi ang gobyerno ha mga parag-uma. Ini basar ha pira nga mga negosyante. Igindon pa hini nga bisan daw nga ni manpower o panuhula panahon intag 400 nga 500 pesos an adlaw sanglit makuri pagkayna ang pagpahabubo hiton presyon bugas. Hapagkayna maabot 40 pesos ang kada kilohan bugas nga ginbaban abana nga posible humitaas labi na nga tapos na ang katbari. Manunumdum naman nga una na nga ginpahayag ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga yapapahibubon ang presyon bugas sa 20 pesos kada 30 pesos ang kada kilo kung hiyain makalingkod na ha posisyon. Jay Barion, Arangkada Balita. Nagpaymatgo naman ang tanan itong Department of Agriculture kabayan posibilidad nga pagkakamay-ada krisis sa supply itong pagkaon mahitungod ha nagpapadang nga problema nga durot ang COVID-19 pandemic ngan sugod man ito nagpapadang duat nga giyera habot nga itong Russia ngan Ukraine. At itong report ni Hansel Cuevas. Naninilikado daw nga magkaada krisis sa pagkaon may tungod ha nagpapadayon nga pandemyahan COVID-19 ngan giyera ha Ukraine. Sumala ha Department of Agriculture mahugot nira nga ginbabantayan ang posible nga food crisis nga epekto na gihapon han sunod-sunod nga paghitaas han presyohan produktuhan petrolyo. Ginsigurado naman liwatan DA nga may ada ini nakalatag nga plano agud mabaton ang krisis sa pagkaon pero magkikinahanglan daw ini hinkadugang nga pondo agud maipatuman ang mga programa pan-agrikultura pagsiguruhan supisyente nga supplyhan pagkaon. Usa ha mga tututukan daw inan plant program part 2 sugadan paghatag hin subsidiya ha abono, urban farming, local feed production, sugad man food mobilization ngan aquaculture and fisheries. Posible naman daw nga abaton ang nasabi nga krisis ha ikaduha nga semestre iyan nga tuig sanglit kinahanglan gud daw nga pag-andaman ini han nga tanan. Hansel Granados Cuevas, Arangkada Balita. Usa naman ha mga maihan nga gintututukan nga problema itong Tacloban LGU amo itong mga kaso ng HIV kung human immunodeficiency virus sa lugar. Salit magdudumara naman ang City Population Commission hin mga pitad agud nga mapaurobsan ini nga mga kaso. At itong report ni Sarah May Archaga. Gindudo so Yenahan City Population Office ang Tacloban ang magkadordilain ng mga aktibidades ng mga programa para mapaurubsan na naghihinitaas nga kason human immunodeficiency virus o kun HIV. Lamnagod nga usa ang Tacloban ha may hitaas nga kaso hinihapugos nga rehiyon 8. Nabaroan naman nga usa ha ira mga pitad nga ginbubuhat amon pagbatuman han gintatawag nga adolescent sexual reproductive health kun diin nagdudumara ang mao nga buhatan hin mga training ngadtohan mga barangay sugad man mga eskwelahan nga nagiedukar para malikayan ngan mahibaruan ang mga posible nga maging epekto ha usa nga tawo kung magkamay-ada hin HIV ngan sugad gihapon nasunod ang buhatan ng City Population Office hagin tatawag nga STI HIV AIDS stigma reduction agud makit-anan kadamuhan kaso hini nga virus. Man nga ni ginpapasamok gihapon ha mga mulupyo nga kinahanglan diri mahadlok magpa-body test ngan magpa-HIV screening tungod nga magpapabilin nga confidential an irangaran. Sugad man liwat nga tuan mga kag-anak nga ig-edukaran irang mga anak agud diri mahidabi ha magkadordilain nga mga aktibidad ilabinahin pakikipaghilawas. Gintagan doonan mga buhatan nga ginbubuhat niraan kaangayan nga mga pitad agud mapaurubsan ang HIV cases sa bugos nga syudad han Tacloban. Sarah May Archaga, Arangkada Balita. Otro naman nga nagpaidumdum ang mga pasahero itong pamunuan na nabukay no bus terminal nga mahugot nga gindidiri hasulod itong pasilidad ang pagmama, pagsigarilyo ng pag-ihibisan ladiin. Paano yung nga may pabilin ang kalimpyuhan itong pasilidad nga malikayan ang posible pa nga mga sakit nga pwede makuha tikang itong mahugaw nga libong. At itong report ni Jay Barion.
Igindidiri na ang pagsisigarilyo, pagmama ngan pag-ihi bisan ladiin suludan abukay bus terminal. Ini kumo kaparte hanigin papatuman na kalimpyo ngan sanitasyon han mao nga lugar. Sumalakan Emmanuel Noli Naval, agud permi mahinumdom ang mga tao mayda mga karatula ngan tarpuli nga makikita palibot han terminal. Haparti naman han comfort room sumalapakan Naval, 24 oras nga abre ang makasilyas ngan mayda nagmimintinar nga personahe agud permi ini malimpyo. Manggod gin malatumat pa han opisyal nga ang supply han tubig ingin mamalahimulaan ay nira ipinaagin delivery system samtang sige pa itong trabaho han permanente nga water supply. Gindong ni Naval nga hakaban itong city government han Tacloban dako ang hiaamot nga salapi han terminal nga naabot hin 1 milyon pesos ang koleksyon kada bulan o por menos 12 milyones pesos kada tuig. Yan na nga mayda na bagong administrasyon nga terminal building mas pinidnaan nga tanan sanglit hangyo ni Naval ang kooperasyon han nga tanan parahan ka limpyo tungod nga siya ni an usahan programa ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ha syudad han Tacloban. Mayda naman pag-aatubahon nga sirot an hinuman nga individual nga makakatalapasan na sabi nga palisiya. J. Barion, Arangkada Balita. Arangkada Police Report. Paslak laanay nga presuhan ano sa nga parupa matuong mauman maaresto itong kapulisan kataliwan nga masakban nga nangawat din nga Tacloban. Aditong report ni Dan Kirkerkes. Arestadon usa nga paragpatong mahuman ini makuhaan na CCTV nga nangangawat didto barangay 109-A at Rubay Street Pantak VNG Subdivision han syudad ng Tacloban. Ang suspect in kilala kan Lawrence Humeres, 24 anyos residente han barangay 59-A sa pagitahan na sabi nga syudad nga nantigreklamo ingin kilala naman kan Irish Imoylan, 29 anyos site engineer nga residente han barangay Bonifacio Tabon-Tabon Leyte. Ang suspect in inaresto han barangay Tanod han nasabi nga barangay mo man ini niya makitaan ang suspect nga kumuha hinusa nga si parlance form nga nagkakantidad hin 3,000 ka pesos ngan ginsakay ini nga dahan iya pedicab ngan kaarestohan suspect in gindara ini nga tuha barangay hall ngan ginpasabot ang tigreklamo kabahin han nasabi nga insidente. Humeres in gindara nga tuha police station 1 han Tacloban City Police Office kalakiphan pedicab ngan kinawat hini para han dokumentasyon ngan sakto nga disposisyon. Dunkirk Rikyaz, Arangkada Balita. Arangkada Weather Update. Samtang ato naman ibaruan itong lakat na naton panahon ipinagin 24-hour public weather forecast ikang hapag-asa. Magkakamiadahin urog nga madampog nga kalangitan nga may damauran nga panahon iton Batanes, Babuyan Islands nga Ilocos Norte. Inin maituro ito depekton frontal system nga nagpapabilin niya na extreme northern Luzon. Dara naman itong presensyon mga localized thunderstorms in magkakamiadalan usahay nga madampog nga kalangitan nga may mga puro-puro nga mga pag-uran o pagdalugdog nga kikilatan Metro Manila nga iba pa nga dapitan nasod. Ato naman provincial forecast ang probinsya iton Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, ngan Biliran in papre magkakamiadalan usay nga madampog nga kalangitan nga may adalagi hapon posibilidad hin puro-puro nga mga pag-uran. Apang kabugusan nagmumula iton temperatura tikang 24 nga da 35 degrees centigrado. Dini naman ang syudad ng Tacloban parang kita nga magkakamiadalan usay nga madampog nga kalangitan nga may dala tsansahin puro-puro nga mga pag-uran. Gimbabana-bana itong pag-asa nga magpapabilin ini nga kaimtang iton panahon tubtub nga ditong Lunes nga adlaw. Hapag kinay nagmumulay naton temperatura tikang 25 nga da 32 degrees centigrado. Nga namon to ang naging kabugusan na naton mga notisya yan nga oras para naman ang kadugangan nga may impormasyon nga mga balita bisitahan niyo ang Facebook pages sa FMR ng PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo i-download na naton FMR app sa Google Play Store para itong mga Android users. Makikita na gihapon ito na Arangkada sa YouTube. I-search lang ang PRTV News Tacloban. I-like ito, mag-subscribe nga ni-click naman ang notification bell para kamo maging updated ito nato mga pinakabagong nga mga videos. Nga nangaran naman ang bugos nga para sa PRTV News Team. Ako naman inuwa Liogoy. Damo nga salamat. Ngan maupay nga tak na ha iyo nga tanan.
Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.